In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong 5th Sunday of Easter, sa mabuting balita ngayon, malinaw ang paalaala ni Jesus. Huwag kayong mabalisa. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa panahon ngayon, na puno ng takot, sakit, at uncertainty, parang tayo si Tomas, nalilito kung saan pupunta. Pero ang sagot ni Jesus ay hindi direksyon lang. Siya mismo ang daan. Minsan gusto natin ng malinaw na sagot. "Lord, ipakita mo nga sa amin ang Ama," tulad ni Felipe. Pero ang sagot ni Jesus, "Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama." Ibig sabihin, kung gusto nating makilala ang Diyos, tingnan natin si Jesus sa kanyang salita.
sa gawa at pagmamahal. Ang mga katanungan natin ngayon, kung si Jesus ang daan, sinusundan ba natin siya? O baka gumagawa tayo ng sarili nating daan? Kaugnay sa mga pagbabasa, sa mga gawa, nakita natin ang mga unang alagad na naglingkod. Dito nagsimula ang pagiging diakono. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi lang dasal, kundi serbisyo. Sa unang Pedro, tinawag tayong living stones. Ibig sabihin, tayo ang bumubuo ng simbahan. Hindi lang building, kundi buhay na komunidad ng pananampalataya. Halimbawa mula sa Church Fathers, si St. Agustin of Hippo ay nagsabi, "Our hearts are restless until they rest in you." Kahit anong hanap natin sa mundo, hindi tayo mapupuno kung wala ang Diyos. Si St. John Chrysostom ay nagturo na ang pananampalataya ay nakikita sa gawa, lalo na sa pagtulong sa kapwa. Ano ang tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Una, maniwala kahit hindi nakikita. Hindi man natin nakita si Jesus physically, pero nararanasan natin siya sa Eucharistia. Salita ng Diyos at kapwa. Pangalawa, isabuhay ang utos ng pag-ibig. Sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, doon nasusubok ang tunay na pananampalataya. Pangatlo, maglingkod tulad ng mga unang Kristiyano. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Pang-apat, magtiwala sa gitna ng pagsubok. Kahit may sakit, problema, o krisis, manalig, huwag kayong mabalisa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan, katotohanan at buhay. Sa gitna ng aming takot at pagsubok, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng mga may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Lalo na kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buong pamilya namin. At lahat ng may sakit na nakabasa at nakarinig nito, gabayan mo ang aming Santo Papa, Pope Leo XIV, ang mga obispo, mga pari, lalo na ang aming Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, at ang lahat ng lingkod sa simbahan. Pagpalain mo rin ang aming bayan dito sa Pilipinas, lalo na ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. at ang aming pamahalaan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at tanggapin mo sa iyong kaharian ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, at lahat ng aming minamahal sa pamamagitan ng panalangin,
at pamamagitan ng mahal na Berheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos at kalamidad. Amen. Ang hamon sa atin, follow Jesus daily. Not just in words, but in action. Kung siya ang daan, walang shortcut. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!